Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong share sa inyo ang latest travel protocol palabas at papasok po sa bansa po natin starting this year po, 2025. Since marami po din ang nagtatanong sa akin, I created this video po and share it here bilang reminders po sa lahat ng kababayan nating magta-travel po ngayong taong ito. So kung gusto niyo pong malaman, maging aware po kayo ang tungkol po sa latest protocols nito, panoorin niyo po ang video until the end. So una po, pag-usapan po natin yung travel protocols kung kayo ay paalis po galing po sa Pinas, sa bansa po natin, papunta sa destination ninyong bansa. So number one protocol po ay ang e-travel. Simula po na magkaroon po ng coronavirus pandemic and until now, ang protocol na ito lamang ang hindi nawawala, and I guess mananatili nito na kakailanganin po every time na mag-travel po tayo palabas at papasok po ng Pilipinas. Sa pag-apply po ng e-travel, ito po ang mga important reminders na dapat nyo pong malaman. So una, you can get e-travel from website, no? May online, may official website po sila. Ito po yung etravel.gov.ph. Ito po yung access nyo, and be aware sa mga ibang link po na naglalabasan dahil may mga scammer din po na ginagamit itong e-travel system para po magkapera sila. Okay? So ito po yung website nila. Search nyo lamang po sa Google at lalabas po yan. E-travel lang po ang search nyo. Number 2, one person, one e-travel po ay dapat merong kahit bata pa yan or foreigner ang alis po ng Pilipinas. So isang e-travel sa bawat isang passenger o aalis o magta-travel po palabas o papasok po sa bansa natin. Number 3, wala pong charge ito. Wala po kayong dapat bayaran sa pagkuha po ng e-travel. So halimbawa, yun nga, kukuha kayo sa official website nila. Kapag halimbawa may naniningil doon na link, so yan po ay scammer po yan. So mag-ingat po kayo. Then number 4, pwede na agad makapag-apply nito 3 days bago po yung travel niyo. So magbilang lang po kayo ng araw, then 3 days bago po kayo umalis, then mag-apply na po kayo online para po makakuha agad kayo. Then next po, maaaring maharang po kayo pag alis kapag wala po kayong e-travel na maipakita doon sa immigration section. So ito, maraming mga kababayan natin na harang po doon. Pagdaan nila doon sa immigration counter nga po, kapag na-detect na wala silang e-travel, ayun, pinapasulat po muna sila doon o pinapa-apply online gamit ang kanilang smartphone. So kung gusto nyo, kung hindi kayo maabala, then yun nga, kuha agad kayo bago po ang flight ninyo. Okay? Then the last one, pwede nyo po ipakita ang e-travel barcode ninyo by smartphone. So kopyahin nyo lamang o picturean yung barcode or yung printed copy. So kahit saan dyan, pwede po, ta-accept po nila yan. Okay? Next po, the next protocol po ay ang pag-secure nyo po ng travel tax. So ito po ay dati pa din at wala pong pagbabago. Medyo time consuming po ang pagkuha nito, kaya make sure na may enough time po kayo. Sa mga tourist po, need nyo pong makakuha at magbayad po nito sa counter nila. So kapag economy class yung flight ninyo, nasa 1,620 po ang babayaran niyo. Okay? So need nyo pa din po pumunta sa counter nila to get proof of your exemption kapag kayo ay isang resident na. Halimbawa, permanent visa kayo sa destination country ninyo. Halimbawa, dito po sa Japan, kung mga permanent na po kayo rito, exempted po kayo sa travel tax, pero kailangan nyo pong magpakita ng proof. So, ang gagawin nyo po niyan, pupunta rin po kayo sa counter nila para po, ayun, kumuha po ng pinaka-resibo rin na exempted nga po kayo. Okay? So in my opinion nga po, sana mawala na din ito kasi yun nga, siguro mas better na kunin na lang nila sa ticket na binibili or isabay nila doon sa pagsingil para di na po maabala yung maraming travelers. Okay? Kasi rito sa Japan yung paglalabas ka, merong binabayaran niyang amount, I think 1,000 yen ata. So automatic nilang binabawas yun ay sinasama doon sa binibili nyo pong ticket. Okay? So yan po. Then,
special reminders lamang po, no? It's been almost 5 years na po ang nakakalipas after na yun nga mag-umpisa yung pandemic, and overall bumalik na po sa dati yung travel protocol sa Pilipinas. Pero like I said, yung e-travel lang po ang nadagdag, and I guess nga po na ito ay hindi na mawawala o hindi nila aalisin. So, kung paalis po kayo ng Pilipinas, ito lamang po, remember lang po itong mga reminders nito, lalo na kung first travel po ninyo, dahil makakatulong po ito ng malaki. Okay? So, number 1, kung kayo po ay magta-travel, halimbawa magtutour lang kayo, wag kayong kukuha ng ticket na wala pang visa na hawak. So, marami tayong mga kababayan na yun nga, nag-inquiry sa amin na una, kumuha muna sila ng ticket din wala pa palang visa, then later on nagkaroon ng problema sa visa nila. Ayun, nasayang lang yung pera po nila. So make sure na kukuha lang po kayo ng ticket kapag may hawak na kayong visa po, lalo na pag papasok kayo ng Japan. Okay? Then number 2, on your flight day, maglaan po kayo ng sapat na oras, 2 to 4 hours sa airport po. So 4 hours kapag halimbawa peak season, kapag halimbawa Christmas or New Year season po, talagang marami pong travelers. Pero kapag hindi naman peak season, mga 2 hours lang, pwede na makakaabot na po kayo sa flight or departure time ninyo. Then number 3, maliban po sa visa, make sure na secure all your documents na kakailanganin po, like your passport, ticket, OEC po or Overseas Employment Certificate kung OFW po kayo. Then affidavit of support if invited po kayo ng isang tao na hindi nyo kapamilya. So kadalasan po marami po sa ating mga kababayan na nahaharang po, hindi inaaprubahan ng immigration personnel kapag ito ay halimbawa invited sila ng ibang tao na hindi nila masyado kakilala. So marami pong ganito, no? So kapag ganitong case ninyo, make sure may maipakita po kung affidavit of support bilang patunay na okay, walang magiging problema po sa travel ninyo. Then the other one is yung travel clearance. Kung halimbawa yung anak ninyo ay magta-travel alone na hindi po kasama yung parents o walang kasamang adult, so make sure na meron siyang travel clearance wherein ito magpapatunay na binibigyan nyo po siya ng clearance na pwede siya mag-travel kahit mag-isa lamang po. And also kapag gusto yung medyo walang pag-aalala, halimbawa magkasakit kayo sa bansang pupuntahan nyo, better siguro na kumuha kayong travel insurance. Ito ay lang naman option lang lamang po ito. Then the other one, also already separate your check-in baggage sa hand carry baggage ninyo, no? So kasi kada travel ko, marami na akong nakikitang inaano nila yung mga bagahe nila on that sa airport mismo, no? So hindi pa nila masyado siguro hiniwala yung mga pang check-in baggage talaga na at yung hand carry po. So better siguro na bago kayo pumunta ng airport, so talagang i-separate nyo na yung check-in baggage niyo sa hand carry baggage niyo. Then the last one, so wag po kayong tatanggap ng bagahe na hindi po kayong nag-ayos. Kanino man kapag nasa airport na kayo, kasi marami pong mga manloloko, lalo na yung mga nagpapadala ng droga. So kahit yung mga padala o paabot lang na bagahe po. So para po sa inyong kaligtasan, wag nyo pong tatanggapin ang anumang bagahe na pinaabot po sa inyo na hindi po kayo nagligpit. So para po maiwasan ang trouble anytime po. Okay? So yan po ang important reminders kapag kayo po ay papaalis ng bansa po natin sa Pilipinas po. Punta naman po tayo sa protocols pag kayo po ay pauwi na, no? So ito po, kung uwi po kayo, mas madali na po kaysa pagpalis. So, wala na pong masyadong ihandang document, kundi yung e-travel lamang po. So number 1 nga po yung e-travel. So basta't kumuha lang po kayo online bago ang arrival nyo sa airport sa Pilipinas, magiging okay po ang lahat. Magiging very smooth po ang pagpasok nyo sa Pinas hanggang sa pagdaan nyo sa immigration counter po. Okay? So yan lang po number of protocol e-travel kapag po kayo ay uwi ng Pilipinas. Then the second one, this is optional also. So this is the last one. And this is kung kailangan lamang po, no? Like I said, option lang po ito. Kung meron kayong gustong i-declare sa custom po natin, then need nyo po sulatan itong custom declaration form at tumaan po kayo sa custom for necessary payment or processing po. Ito ay kung may gusto nga po kayong declare, like may dala po kayong malaking pera or mga gold po, then
para di po kayo magka-aberya, hindi kayo hulihin nila, then dumaan po kayo sa tama at i-declare nyo po ito at magbayad po kayo ng tax kung kinakailangan po. Okay? So that's it po. I hope naging clear na po sa inyo kung ano ang inyong mga dapat gawin sa pag-travel po ngayon, palabas at pauwi po sa bansa po natin. Like I said, almost clear na po yung mga dating protocols during pandemic. Hindi na po kailangan yung mga vaccination, mga quarantine at mga certification po. Ang natitira na lamang po ay yung e-travel. So okay, so clear. I hope clear na po sa inyo yan. So please share this video po sa mga kakilala nyo. And again, maraming pong salamat sa inyong pakikinig.